Subalit ni hindi nila magawang maka-score mula sa kalaban, bagay na ipinag-alala ng mga ito ng husto sapagkat puro palpak ang pitch ni Muta. Dahil doon ay iminungkahi ni Obayashi na si Kimori na lang ang mag-pitch nang biglang dumating na si Goro. Humingi naman ito ng pasensya at sinabing hanggang sa huli ay nagpa-practice siya kaya na-late siya. Bagaman hindi pa ganoong kaperpekto ay pwede na rin umano yun para sa game na iyon. Hindi nagtagal ay pamwesto na si Goro sa mound habang iniisip naman ng catcher na si Kimori kung ano kayang klaseng paghahanda ang ginawa ni Goro. Nang mag-umpisa ng mag-pitch si Goro ay napansin ng lahat kung gaano kabagal ang pagbato nito. Inisip ni Kimori na kakaiba ang ginagawa ni Honda nang biglang humingi ng timeout si Yamane para pagsabihan si Goro na ayusin ang pag-pitch nito dahil hindi na umano iyon ang tamang oras para mag-practice. Sinabi ni Goro na hindi siya nagpa-practice sapagkat nakita rin naman umano ni Yamane na no-strikeout niya ang kalaban, at kailangan lang nitong magtiwala dahil ipapakita umano ni Goro na hindi lahat ng pitch ay dinadaan sa bilis. Nang matapos ang first inning kung saan na-out ang kabilang team ay tuwang-tuwa si Goro at sinabi pa na resbaka na agad nila ng 3 home run ang mga iyon. Pero para kina Muta ay hindi umano dapat masyadong magsaya si Goro dahil baka natsambahan lang nito ang mga kalaban, subalit ipinaliwanag ni Kimori na hindi tsamba ang ginawa ni Goro dahil hindi man umano ganun kabilis ang pitch nito ay nilalagay ni Goro ang bola sa strike zone para ma-strike ang kalaban. Kinumpirma ni Goro na tama si Kimori at iyon umano ang pinag-aralan niya nung mga nakaraan. Dagdag pa niya na para sa mga baguhan na tulad ng mga ito ay mahirap intindihin ang ganoong klaseng pitch na binibitawan niya ngayon sa kalaban. Dahil doon ay naiabangan si Yamane kay Goro at sinabing masyado itong tiwala sa sarili at hindi man lang nagawang magpaliwanag sa grupo kung bakit wala ito sa tuwing may practice, tapos ngayon ay na-late pa ito at ipinagyayabang sa kanila sa kung anong klaseng pitch meron ito. Habang nagpapatuloy ang laro ay sinabi ni Yamane na nawala ang bilib niya kay Goro at sinabing wala sa bokabularyo nito ang salitang teamwork kapag nakikipaglaban. Pinabulaan na ni Goro ang sinabi ni Yamane pero para kay Kimori ay naiintindihan din umano nito ang nararamdaman ni Yamane, sapagkat kahit pinalitan ni Goro ang estilo ng pitching ay nagsabi man lang sana ito sa kanila. May sasabihin pa sana si Kimori nang bigla na itong tawagin para pamwesto na bilang batter. Nagpatuloy ang laro hanggang sa makapuntos pa ang Housen kaya naman galit na pinagsabihan ni Goro ang mga baguhan nilang ka-team. Nakiusap si Kimori na itigil na ni Goro ang mga masasakit na sinasabi nito hanggang sa lumapit na si Yamane at sabihing hindi naman uma-attend si Goro sa mga practice nila kaya wala umano itong karapatang punahin ang mali na nagagawa ng kagrupo nila. Natawa na lang si Goro sabay sabi na magkukwit na siya kaya kinumpronte pa lalo ito ni Yamane. Nangatwiran si Goro at sinabing walang mangyayari kung bawat may magkakamali sa kanila ay sasabihan lang nila ng ayos lang yun, at hindi umano ganoon ang kahulugan ng teamwork na sinasabi ni Yamane. Pagkatapos maipaliwanag ni Goro ang para sa kanya'y tunay na kahulugan ng teamwork ay lumapit sa kanila ang umpire upang tanungin kung totoo bang magko-quit na siya dahil kung ganon ay iwi-withdraw na umano nito ang laro. Nakangiting sumagot si Goro na biro lang ang sinabi niya dahil magpapalit lang naman siya ng damit kaya pinagmadali na siya ng umpire. Doon napagtanto ni Kimori na mali ang pagkakaintindi nila sa kahulugan ng teamwork at na-appreciate na nito ang hirap ni Goro na gawin ang pitch na iyon sa loob ng 1 linggo. Mula noon ay nagpursigi ang team ng Mafune Higashi na lumaban, kaya kahit na natamba si Yamane sa pagsalo ng bola ay tumayo ito at sinabing gagawin nito ang lahat ng kanyang makakaya. Maya-maya pa ay unti-unti na silang nakabawi sa score ng Team Housen hanggang sa sila ang tanghaling panalo sa huli. Pagkatapos ng laro ay gumayak ang buong team ng Mafune Higashi para panoorin ang laban ng team na susunod nilang makakatapat, ang Seibukon. Ngunit gaya ng practice ay hindi muli sumama si Goro habang sinasabi sa sarili na si Kimori na ang bahala sa team ng Seibukon. Sa field kasi kung saan naglalaro ang team ng Tomonori pumunta si Goro upang pag-aralan ang mga iyon. Doon ay muli naman silang nagkita ng dating coach ng Yokohama Little League na si Kasamote kaya doon na siya umupo sa tabi nito. Bilang dati itong coach ni Toshi ay marami itong nalalaman tungkol doon, kaya naisip ni Goro na itanong kung bakit hindi si Toshi maglaro sa Senior League gayong malaki ang potensyal nito na makasali sa Yokohama Little League. Sinagot ni Kasamote ang katanungan sa pamamagitan ng pagkukwento sa nangyari kay Toshi. 3 taon na ang nakakalipas mula nang iwan umano si Toshi ng mga magulang nito na nalubog sa utang at tuluyan ng na-bankrupt. Tanging ang nakababata lang yung kapatid ang isinama kaya kinukup na lang si Toshi ng mga lolo nito pero dahil sa nangyari ay nawalan si Toshi ng sigla sa paglalaro ng baseball. Gayunpaman, dahil sa kakapusan ng 2 matanda sa pantustos ng pag-aaral ng kanilang apo, napagdesisyonan ni Toshi na gumawa ng sariling paraan para masakliyan ang lolo't lola niya, at ang madaling paraan na naisip nito ay ang maging isang professional baseball player. Para naman makuha ang student loan assistance, kailangang mailagay ang pangalan ni Toshi sa full scholarship ng Keido High School kaya sinabi umano ni Toshi na gagawin yun ang lahat para manalo sa darating na tournament. Biglang pinahinto ni Goro ang pagkukwento ni Kasamoto at sinabing hanggat naroon pa siya ay hindi siya magpapatalo kay Toshi kaya huwag umano siya nitong mamaliitin.
Nang sumunod na araw ay ipinaalam ni Nakamori kay Goro ang tungkol sa naganap na laban kahapon ng Seibukan at kung paano ang mga iyon nanalo. Gayunpaman, hindi naman nasindak si Goro kahit nalaman nito na malaki ang lamang na score ng Seibukan. Hindi nagtagal ay nagpaalam na ang ating bida sapagkat masakit pa umano ang balikat nito mula sa laban nila kahapon. Dumiretso ito sa locker room kung saan nakasalubong nito si Shimizu. Dahil napansin ng dalaga na malumbay si Goro ay naisip nito na yayain iyon na lumabas sila sandali. Pumayag naman si Goro kaya kahit papaano ay sumaya ang ating bida. Kinahapunan ay doon na nagkaroon ng pagkakataon si Shimizu na tanungin si Goro kung ayos lang ito sapagkat sa tingin nito ay hindi masaya si Goro sa pagkapanalo ng mga iyon kahapon. Bilang magkaibigan naman sila ay isiniwalat ni Goro kay Shimizu ang kanyang nararamdaman tungkol sa posibilidad na baka matalo siya ni Toshi, sapagkat inilalagay ni Toshi ang buhay niya sa baseball para sa lolo at lola niya. Tumayo si Shimizu at sinabing kung kahit siya man ang nasa sitwasyon ni Toshi ay ganoon din ang gagawin niya, pero hindi umano iyon dapat maging hadlang kay Goro para sa hangarin din nito. Dahil sa mga sinabi ni Shimizu ay naliwanagan si Goro kaya ipinagpatuloy na ulit nito ang pag-insayo. Nang sumunod na araw ay pumunta si Shimizu sa field para manood ng laro ng Mifune Higashi laban sa Seibukan. Natuwa ito nang makita na mas okay na ang mood ngayon ni Goro kaysa kahapon. Habang hindi pa nagsisimula ay nagpractice muna sina Goro kaya pinanood ang mga ito ng mga taga Seibukan na noon ay hindi pa kumpleto dahil ang tatlong ace batter nila ay kasalukuyan pang naglalaro sa Senior League. Hindi nagtagal ay nagpahinga na sina Goro at doon ay naisip ni Obayashi na tanungin si Goro kung sasama pa rin ba ito sa kanila o lilipat na ng school pagkatapos ng junior high. Nakisabat si Yamane at sinabing malamang ay sa Keido High School ni Goro itutuloy ang kanyang pag-aaral, bagay na bahagyang ikinainis naman ni Goro dahil naalala nito na iyon ang school na nais pasukan ni Toshi. Maya-maya pa ay nagsimula na ang laro, at makalipas ang 3 inning ay saka palang dumating ang mga ace player ng Seibukan. Nagulat ang mga ito dahil wala pang score ang kanilang team kaya dali-dali nang pinapasok ng coach si Daomoto sa loob ng field. Nang makapwesto ito bilang batter ay mayabang pa nitong sinabi na hindi talaga umano kaya ng kanilang team kapag wala sila, subalit nang magsimula na ay hindi makapaniwala si Daomoto na maging siya ay na-strike sa mga pitch ni Goro. Inisip ni Kamiguchi na baka pagod lang si Daomoto dahil pangalawang game na nila iyon, kaya nang siya na ang sumalang ay sinabi ni Kamiguchi na ipapakain niya kay Goro ang pitch na bibitawan nito. Habang nagpapatuloy ang laro ay pinagmamasdan ni Amano si Goro sabay na alala ang pangalan ni Goro na matunog na noon pa mang nasa grade 4 pa lang siya. Nang mga panahong iyon, natatandaan niya na mananalo na sana ang Yokohama Little League pero natalo ang mga ito ng Mifune Little Team. Subalit habang iniisip ang nakaraan ay nagulat na lang si Amano nang biglang mahit ni Goro ang pitch ng kanyang kagrupo. Dahil doon ay hindi na siya nagtataka ngayon kung bakit ng mga oras na iyon ay dismayado si Mashima na matalo ng isang 4th grader na si Goro, at nakangiti niyang sinabi na mukhang hindi siya maiinip sa laban ngayon. Kasabay ng pangyayaring iyon ay dumating sa field ang isang lalaki at isang babae na may dalang camera at speed gun at umupo ang mga ito malapit kay Shimizu. Nang mga oras na iyon ay si Kamiguchi na ang pumwesto bilang batter kaya pinayuhan ito ni Daomoto na huwag mamaliitin si Goro dahil hindi umano ordinaryo ang mga pitch yun kaya dapat nitong bantayan ang mga bato nito. Ganun pa man, sinabi ni Kamiguchi na sanay na siya sa mga pitch na yun dahil nakikita niya na iyon sa Senior League. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang laro pero laking gulat ni Kamiguchi nang hindi niya nagawang matamaan ang pitch ni Goro, kaya naman napatanong si Daomoto kung naniniwala na ba ito ngayon sa kanya. Dahil doon ay naging interesado ang dalawang officer ng Keido lalo na nang makita sa speed gun na may bilis na 138 ang pagbato ni Goro. Agad na sinabi ni Onoki kay Magire na hanapin ang datos ni Goro pero dahil wala silang data file ng Team Mifune Higashi ay wala umanong record si Magire. Tumawa si Shimizu para kunin ang atensyon ng dalawa at saka nito sinabi ang mga impormasyon ni Goro. Para kay Onoki, ibang klase umanong maglaro si Goro dahil para na itong professional. Nag-aalala naman ang coach ng Seibukan sapagkat baka matalo na umano sila, pero sinabi ni Amano na hindi siya papayag na makitang walang silbi lalo na sa harap ng dalawang officer ng Keido. Si Amano ay panlimang batter sa senior team at masasabing isa sa pinakamagaling na pointer at ace player ng team. Nang mag-umpisa na ang laro ay mabilis na natama ni Amano ang pitch ni Goro kaya napangisi ang ating bida at sinabing kahit paano ay gaganahan na siyang maglaro. Bagaman natama ni Amano ang bola ay hindi maiwasan na mapaisip ito sa ibang klaseng pitch ni Goro. Biglang sumigaw ang isa sa kagrupo ni Amano para sabihin na kapag hindi pa na-hit ni Amano ang bola ay siguradong matatalo sila, pero para kay Daomoto, kahit nakahoy na bat lang umano ang gamit ni Amano ay magaling naman itong mag-obserba, at kapag tinamaan na nito ang unang pitch ay wala nang magiging problema yung mga susunod na dating ng bola dahil mabagal na iyon para kay Amano. Pansin ni Kimori na malaki ang kaibahan ni Amano kaysa sa dalawang nauna kaya delikado umano para sa down middle.
Nang muling mag-pitch si Goro ay nataman ulit yun ni Amano, pero na-out pa rin sila bagay na labis na ikinagulat nito lalo na nang makita na nawasak ng ball ang goma ang hawak niyang kahoy na bat. Dahil doon ay bumilib palalo si Onoki kay Goro kaya napagdesisyonan nito na iliste si Goro at sinabing kahit anong mangyari ay kailangang makuha nila si Goro. Pagkatapos ng laro kung saan ang Mafune Higashi ang nanalo ay sabay-sabay nang naglakad ang tatlo ni Nakamori, Shimizu at Goro pauwi. Doon na sinundan ni Onoki si Goro para ialok dito ang scholarship ng Keido High School, subalit tinanggihan iyon ni Goro bagay na ikinagulat ni Nakamori. Sinubukang kumbansihin ni Kimori si Goro na tanggapin ang alok ng officer pero mariing sinabi ng ating bida na ayaw niya kaya natawa na lang si Onoki. Lumapit ito at sinabing kulang pa talaga si Goro sa karanasan dahil nagbibitbit ito ng bag sa ginagamit na pang-pitch bagay na hindi umano ginagawa ng mga player sa Keido. Ganun pa man, ayos lang umano iyon dahil kapag nagpunta si Goro sa Keido ay marami pa itong malalaman na makakatulong dito para maging isang mahusay na baseball player. Subalit muling tumanggi si Goro at sinabing buo ang pasya niya na hindi siya papasok sa Keido High School. Nagtaka si Onoki kung bakit ganoon na lang ang pagtanggi ni Goro, kaya sinabi nito na kung pagsasama-samahin ng Keido ang lahat ng player sa iisang team lang, ibig sabihin ay wala na siyang maayos na makakalaban kaya wala na umanong saysay para kay Goro ang baseball. Saktong paalis na si Goro ay sinabi nito kay Onoki na si Toshiya Sato ang siguradong papasok sa Keido High School at wala umano siyang intensyon na magkasama sila sa iisang paaralan. Dahil doon ay pinanood ni Onoki ang laro ni Toshi, at nang matapos iyon ay kinausap na niya ito. Aksidenteng narinig ni Ayane ang usapan ng dalawa kung saan sinabi niya kay Toshi na sa nakita niya ay gusto sana niyang pagsamahin ang dalawang ito ni Goro sa iisang team para maging mas malakas pero tumanggi umano iyon kaya si Toshi na lang ang kanyang kuhanin. Subalit napapaisip si Onoki na baka pati si Toshi ay tumanggi sa kanyang alok na pumasok sa Keido High School. Kinahapunan habang naglalakad pauwi ay iniisip ni Toshi ang mga sinabi sa kanya ni Onoki. Pagka-uwi ay tinawagan niya si Goro para sabihin na mukhang nagawa na ni Goro ang sinasabi niyang nakamamatay nitong pitch dahil nagawa nito na ilang paso ang Seibukan. Hindi inintindi ni Goro ang mga sinasabi ni Toshi kaya ibababa na sana nito ang telepono nang bigla namang manghamon si Toshi ng postahan na kung sino umano ang matalo sa next game at siya ang papasok sa Keido bagay na ikinagulat ng ating bida.